Okay, good news naman tayo mga tol. No, mamaya na tayo magbalita, manood ng mga balita ng mga bad news mga tol. Eto good news. Pinakamalaking shipyard sa bansa, pagawaan ng barko mga tol binuksan na. Shipbuilding industry, buhay ng muli ayon kay PBBM. So palakpakan naman natin yan mga tol. 'Di ba? Ito kailangan talaga ng bansa natin to kasi bukod sa maraming mabibigyan ng trabaho, alam naman natin mga tol, ang Pilipino napakahuhusay niyan. Kahit yung ibang industriya mga tol sa ibang bansa, kahit na mapapelikula man yan, 'di ba? Kahit sa shipbuilding, kailangan ng Pilipino, kailangan ng skills ng Pilipino. Kung ang ibang bansa napapakinabangan ng husay ng mga Pilipino, bakit hindi rito sa sarili nating kalupaan? So eto na nga mga tol, isa sa pinaka talagang dapat noon pa meron tayo pinakamalaking shipyard sa bansa, binuksan na, shipbuilding industry, buhay ng muli. Kailangan natin to mga tol. Kasi kung titignan mo yung mapa ng Pilipinas, archipelagic tayo mga tol, napapaligiran tayo ng katubigan. 'Di ba? Kung ano pa yung bansang napapaligiran ng katubigan, yun pa yung walang pagawaan ng mga barko. Biruin niyo yun, 'di ba? Wala nga tayong boundary sa ibang mga lugar kasi nga talagang napapaikutan tayo ng tubig . So good news that meron na tayo ngayon na binuksan ng muli ang pinakamalaking shipyard sa bansa. Yan itong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Panoorin natin to bago natin to simulan. Syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinangunahan ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng pinakamalaking shipyard sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ayos. Siyempre pag ganito mga tol, pwede na tayong bumuo rin siguro dito ng ating mga assets. Mga magagamit natin para magpatrol sa West Philippine Sea, sa East Philippine Sea at saka sa kahit na saan mang parte ng karagatan natin. Siyempre hindi na natin kailangan pang bumili sa ibang bansa, 'di ba? Napakatagal pa bago i-deliver tas utang pa, 'di ba? Kung pwede naman tayong bumuo ng atin mismo, ma-develop pa natin, mas mapaganda pa natin, 'di ba? Mas matibay pa, bakit hindi? Buhay ng muli ang shipbuilding industry sa bansa. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos pasinayaan ang pinakamalaking shipyard sa Pilipinas, ang HD Hyundai Shipyard. Sabi ng Pangulo, dahil mga Pilipino ang nangunguna bilang pinakamagagaling na seafarer sa buong mundo, marapat lamang anya na mabigyan din sila ng maayos na mga sasakyang pandagat. Tama, 'di ba? Tapos tayo rin mag-e-export na rin tayo, 'di ba? Mag-e-export na tayo ng mga barko natin, magbebenta na rin tayo sa mga wala pang ganyan. At bagaman lumamlam ang naturang industriya sa bansa noong 2019, malaking bagay anya ang pinasinayaang shipyard sa muling pagpapalakas ng industriya sa bansa. Today, we raise the sails once more. With Hyundai Heavy Industries investing in Subic, our shipyard capacity will significantly increase from 1.3 million to 2.5 million deadweight tons. Actually, alam nyo mga tol, hindi kilala ang Pilipinas pagdating sa pagpapagawa ng barko. Meron naman tayo rito mga tol. Sa totoo lang meron tayo rito. Pero hindi nga lang talaga ganun. Kumbaga naha-highlights. Diba? Hindi siya ganun ka epektibo mga tol para pagmulan mismo ng mga sarili nating assets. Kaya sana etong pagbubukas ng pinakamalaking shipyard sa bansa at ang pagbuhay muli sa shipbuilding industry mga tol ay makatulong lalong-lalo na sa pangangailangan ng ating bansa sa pagprotekta sa ating soberanya. Hopefully. From handling 4 to 5 massive oil tankers to about now 8 of those ships. Binigyang diin pa ng Pangulo na bukod sa pagbuhay ng naturang industriya, malaking tulong ito sa pag-generate ng libu-libong mga trabaho, pati na ang pagpapalakas ng potensyal ng bansa sa exportation. By 2030, we look forward to this yard employing 4,300 Filipinos. That equates to thousands of families with food on the table, thousands of workers with dignity in their craft, thousands of Filipinos who see shipbuilding as a source of livelihood. As President, I take great pride in Filipino hands navigating the world's oceans. 30% of the world's seafarers are Filipino. Sana mga tol mabawasan ang korupsyon
dito sa ating bansa. Nung naaalala ko bigla, yung nagsona dati si PBBM, yung ipinagmalaki niya yung flood control. Tapos after ilang araw, biglang bumaha. Biglang lumubog ang NCR sa baha. Binati ko siya ng husto, di ba? So siya mismo hindi niya alam kung anong nangyari. Di ba? Tapos yung natuklasan niya na marami pala mga ghost project. O yan, inilabas niya yung listahan ng mga contractors, yung top 15 contractors na may pinakamaraming nakuhang proyekto sa flood control. Napakalaki ng ginastos ng gobyerno para dyan. Dito makikita mo, ine-expose ng natural calamity, ng mga bagyo, ng mga kalamidad, yung mga buwaya dito sa ating bansa, mga tol, no? Alam nyo, sa totoo lang, no, kung wala sanang mga buwaya, mga lolong dito sa ating bansa, hindi lang ito ang meron tayo, mga tol, shipbuilding. Meron din sana tayong pagawaan mismo ng ating mga sariling aircraft, pagawaan, mga tol, ng ating mga missiles. Hindi sana tayo binubulas, mga tol, ng China. Kahit maliit na bansa tayo, mga tol, hindi rason yun eh. Kung mayaman ka naman eh, 'di ba? Biruin mo Japan, 'di ba? Hindi naman din nila basta-basta nabubuli yun, no? Vietnam, ganun din yung ibang mga bansa. Kayang-kayang pumalag kasi meron silang sarili. Kaya nila, self-sustain sila, mga tol. Tayo, umaasa pa rin talaga tayo sa tulong ng ibang bansa eh. Well, hindi pa naman huli para sa pagsisimula ulit, mga tol. Pero sana talaga, unang-unang magawa, masugpo talaga ang korupsyon dito. Kaso wala eh. Puro lang sila investigasyon. Wala rin namang napaparusahan at pagkalipas ng mahabang araw, mahabang buwan, biglang may susulpot na naman na panibagong issue. Matatabunan na yung dating issue, makakalimutan na taong bayan yun, mga tol. Yung mga korap, nagpahinga lang saglit, eto na naman, aatake na naman sila. These are diligent men and women whose skill and dedication keep the seafaring industry moving every single day. Pero hindi lang natatapos sa pagbubukas ng shipyard ang hakbang ng pamahalaan. Dahil sabi ng Pangulo, pinalalakas din ang kakayahan ng mga Pinoy seafarer sa tulong ng TESDA. Last November 2024, TESDA signed a memorandum of agreement with Hyundai to establish an off-campus training facility here in Subic. Through this partnership, 24 trainees have completed the flux cored arc welding NCI program and are now part of the Hyundai workforce. Ayos, di ba? Actually, yung pagdating sa skills ng mga Pilipino, wala tayong masasabi dyan. Pumapasa nga tayo sa ibang bansa eh, di ba? Marami tayong mga kababayan nagtatrabaho dyan. Sa TESDA galing, mga tol, di ba? Mga welders, di ba? So napakaraming mahuhusay talaga na mga Pilipino. To train even more Filipinos, TESDA has awarded 25 more scholarship slots for shielded metal arc welding NC1 and 100 slots for enterprise-based training in flux cored arc welding NCI. This ensures a steady influx of skilled workers ready for the needs of this industry. Ang kinaibahan nga lang syempre, mga tol, ang problema lang yung mga skilled na Filipino workers natin, kung bakit nila mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa. Dahil unang-una, mas maganda benepisyo. Mas malaki ang sahod. Diba? Gustuhin man nila magtrabaho rito sa Pilipinas para hindi na nila iiwan ng pamilya nila. Pero syempre, mga tol, alam nating iba dun eh. Iba talaga. Napakalayo. So isa yon, mga tol, sa kailangan ding i-develop ng ating bansa upang wala ng mga Pilipino ang mas nanaising mapalayo sa pamilya nila para lang magtrabaho at para mas maibigay nila yung magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Kasi yun din ang mga tol ang nakakalungkot. 'Di ba? Yun din ang nakakalungkot sa mismong bansa natin, hindi natin makita yung alam mo yon, yung quality of life, 'di ba? Yung quality of living na pinapangarap ng bawat isa sa atin. Bawat isa may mahayos na tahanan, 'di ba? At least two bedrooms, mga ganon, mga tol. Kapag umuulan, hindi ka nangangamba na lilipad yung bubong mo, 'di ba? May maayos na edukasyon yung mga bata. Meron tayong hindi tayo namumroblema pagdating sa health benefits natin, 'di ba?
Wala mga tol, yan yung mga kulang dito sa atin 'Di ba? Yan yung mga kulang sa atin. Sa ngayon, nasa 16 na training program na raw ang ipinatutupad, sakop ang iba't ibang skills, mula electricity hanggang sa arc welding, para maiyangkla ang kakayahan ng mga seafarer sa global standards. Nito lamang Hulyo, tinatayang aabot na sa $130 million ang investment na inilagak ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines na nakabuo na ng 1,200 na trabaho. Tinatayang madaragdagan pa ang investment ng naturang kumpanya sa $180 million sa pagtatapos ng taon. Kenneth Pasyente. Anyway, maraming salamat sa mga kumpanyang nagtitiwala sa ating bansa at sa pag-invest. Kasi pag nag-invest sila, ibig sabihin tiwala silang hindi sila malulugi, mga tol. Kaya nga nag-invest sila Kailangan lang talagang ayusin ng ating gobyerno, 'di ba? At para mas makahikayat pa tayo ng maraming investor, kailangan masugpo yung korupsyon, matinding kalaban ng ating bansa, mga tol. But again, sana hindi tayo umabot sa kalagayan ng mga nangyayari dun sa Indonesia, mga tol. Kita nyo na, di ba? Nabigyan na natin yan ng reaction video. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.